Mananatiling isa sa mga pinakamalaking investor at trade partner ng Pilipinas ang United Kingdom sa kabila po yan ng pagkalas ito sa European Union. Wala rin daw magbabago sa pulisiya ng UK pagdating naman sa mga overseas Filipino workers. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, tiniyak ni British Ambassador to the Philippines Asif Abad na walang magbabago sa mga polisiya ng United Kingdom pagdating sa mga Pilipino kahit bumoto ang mga nakataraki sa mga Briton para sa Brexit o para umalis ang kanilang bansa sa European Union. Ayon kay Ahmad, may sariling polisiya ang UK na hiwalay sa European Union tungkol sa mga Pilipinong nag-aaral, nagnenegosyo o bumibisita roon. Tiniyak ng ambassador na mananatili at patuloy na magtatrabaho ang mga OFW roon. Mahalagang bahagi raw ng kanilang ekonomiya ang mga Pilipinong trabahador. Bukas pa rin daw ang pinto nila sa mga Pilipinong gustong mag-aral doon at magturista. Katunayan, dumaraming araw mga Pilipinong nabibigyan ng visa papunta ng UK. Maraming financial analysts ang nagbigay ng negative outlook matapos ang Brexit, pero ayon kay Ahmad, panandalian lang daw ito. Bumaba raw ang halaga ng sterling dahil marami raw ang umasang ang boto ng UK ay remain o manatiling miyembro ng European Union. Pero kung susuriin, di naman daw ganoon kalaki ang ibinaba. Mananatili raw na malakas ang ekonomiya ng UK at mananatili raw itong isa sa mga pinakamalaking investor at trade partner ng Pilipinas. Connie? Yes, Tina, meron kasing mga nanghihingi ng second referendum dahil sinasabi nga hindi naman umabot sa 60%, kung di 52% lang yung nag-Brexit o bumoto sa Brexit. So wala naman ito kaya na magiging effect kung sakasakali na mag 60% or kaya hindi na makuha muli yung sinasabi nga na bilang na yan. Actually, yung second vote na hinihingi ng may 2 million UK residents, Connie, yan ay hindi raw konektado doon sa unang referendum. Pero dahil bahagi ito ng kanilang demokrasya, may policy kasi sa UK, Connie, na kapag merong isang issue na nagkaroon ng online vote na aabot ng 100,000, kailangan o pwede itong talakayin ng kanilang parliament. So dahil umabot sa 2 million, itong may mga gustong magkaroon ng second vote, bahala na raw yung kanilang parliament na pagdesisyonan kung magkakaroon ng second vote o hindi. Meron din siyang mga sinasabing mga Lisbon Treaty na kailangang pag-aralan at kailangang i-activate, pero depende rin daw yan sa kanilang parliament. Pero ang punto ni Ambassador Asif Ahmad, yung policy nila relating to Filipinos, hiwala yon sa European Union. Hindi siya part ng mga policy ng European Union, kundi ito ay patakaran mismo ng UK. Very hiwalay ito doon sa issue ng Brexit o remain, Connie. Alright, maraming salamat sa paglilinaw na yan. Tina Panganiban Perez.